So, alam mo lang itong tatlong candlestick na to is malalaman mo na magkakaroon ka na idea kung saan papunta yung price. Kung papunta ba siya sa taas or malamang magkaroon ba siya ng reversal. Bago tayo magpunta ron sa presentation na inanda ko para sa inyo guys is tingnan muna natin itong PSEI. Okay? Currently is nasa sideways siya, no? Okay, so sa aking presentation, papakita ko sa inyo yung candlestick. So, di-discuss natin basically paano natin ini-interpret yung mga candlestick na yan. Okay, so nasa na ba yung current move ng candlestick? Okay, ano ba yung ibig sabihin yan? Okay, like yung top na to, ano ba ibig sabihin yan? Para malalaman na magkakaroon ng reversal, di ba? So currently is nasa sideways or no trend itong ating PSEI looking sa kanyang daily time frame. Okay, so most probably after nitong consolidation na yan sa cycle ng market, normally right, ang cycle ng market is after ng uptrend magkakaroon ng consolidation, then downtrend naman, tapos consolidation, tapos uptrend, consolidation, then downtrend. Pero dito is very quick, no? Okay, it is also like quick din. Okay, like nagkaroon dyan ng head and shoulder. Okay, so you can interpret guys itong price chart nang hindi gumagamit ng mga indicator. Tama naman yun. Okay, pero kailangan alam yung basahin yung price chart na may alam ka sa mga candlesticks, and kasi yung candlesticks is candlesticks patterns, alam mo yan, and yung chart patterns like yung head and shoulder na yan. Okay, so sa candlestick dahil ito yung ginagamit natin, marami din diyang combination like single, double, and triple. Okay, kung mapapansin yan, no, sinishare ng mga ibang nagtuturo sa stock market. Okay, pwede nating i-combine yan para hindi tayo malito. Okay, so going sa presentation na natin. So currently nagsa-sideway. Wait muna. So ano yung ginagawa pagka nagsa-sideway? Mostly hindi ka nag-go all in sa market, no? Kasi itong PSEI, titingnan mo bago ka mag-jump doon to analyze yung mga individual stocks na sinusundan mo or monitor bago ka magkaroon ng action ng buy or mag-sell. Okay, titingnan mo yung PSEI. So normally pagka nagda-downtrend ng PSEI, wala ka sa trade. Okay, nag-aantay ka lang. Pagka nagka-consolidate, yung range niya is medyo close. Okay, hindi ka magpo-full in. Let's say half ng yung port ang ginagamit mo, no? Pagka mag-uptrend is naka-full in ka. Kasi kahit mali ang interpretation mo sa technical analysis mo is mataas ang percentage na mananalo ka dahil nag-uptrend ang market like here. Okay, so kahit nanghula ka lang or hindi mo inanalyze yung price chart, most probably tama ka pa rin. Kasi nga is nag-uptrend yung mga stock dito sa index, which is yung 30 companies blue chip stocks, right? Okay, so punta na tayo dun sa ating presentation para may alam tayo, no, paano babasahin ang price chart na hindi gumagamit ng mga indicators. Alright, so ito yung ating bullish candlesticks. Okay, mag-start muna tayo sa mga green candles. Okay, so this is the body of a candlestick. Okay, yan, dito siya nag-open, dito siya nag-close. Okay, so itong tail na yan, kahit walang tail or merong tail, yan yung tinatawag na higher wick or shadow. Meron din dito sa baba. Okay, mapapansin mo yung mga candlestick, merong wala, meron din namang may buntot. Okay, tinatawag din na lower wick or shadow. Okay, pansinin mo ito guys, no, yung letter L O C H. Punta tayo ulit dun sa chart, ha. Ito yan, ayun, no, yung O, opening, open price, H, okay, yung highest price na naabot niya. Okay, doon sa time frame na yon.
lowest price na naabot niya, yung L, and closing price. Okay? So, mapapansin mo, kaya kumikilos yan pagka minumove mo yung cursor mo. Okay? As per the date doon sa baba, October 18 o 21, yung opening is 7,416.8. Okay? So, magmo-move yan. Makikita mo, bakit importante yan? Titingnan natin yung mga levels dyan. Napanood nyo ba yung aking shinare na shorts? Na shinare ko yung tweezer top and bottom. Okay. Di ba kailangan makikita mo yung lowest, yung level, at saka yung highest level. So, very important yan. Okay? Pagka nag-analyze kayo ng price chart na hindi ka magamit ng indicator. Okay? So, going back sa ating presentation. So, understood na itong candlestick, no? Okay. Going sa second natin. So, ito ang ating mga candlestick na bullish. Okay. Marubosu, inverted hammer. Okay. Parang pumakpok yung doji. Nasa gitna siya. Actually, indecision din yan. Papaliwanag ko, no? Like this one, bullish spinning top and hammer. Okay. O bumaligtad lang siya. Tapos yung pinakamalakas or yung reversal candle. Ito yung dragonfly doji. Okay. Kasi may story yan, guys, eh. Okay. Kung gusto nyo i-share ko sa inyo, makakabukan. Actually, nung simula, okay, few years back, hindi ko alam yung mga pangalan yan. Okay. Ang alam ko lang yung story. Right? Itong dragonfly doji. Ang story niya actually is like this, no? Ano yung story niyan? Like itong dragonfly doji. So, anong story nitong dragonfly doji? Dito siya nag-open, no? Then, bumaba yung price niyang ganun. Tapos, doon siya nag-close. Ayun ang kanyang story. Right? So, more on the bullish side, like the buyers are in control. Yun sinasabi nilang ganun. Kasi, dito siya nag-open, tapos bumagsak yung price, naging red. Okay? Tapos pinush siya ng mga buyers, tumaas uli. Okay? Tapos, saan siya nag-close? Higher doon sa kanyang opening price. Kaya, meron ditong body na maikli. Or, very, yung konti lang ang kanyang kapal. O paano natin sila i-combine? Okay. Like itong double candlestick na pattern na to. Okay. The bullish kicker. Okay. Tingnan mo yung kanyang kukunin mo lang yung closing and opening ng kung ilan yung candle na kino-combine mo. Like here, dalawa lang yung candle na kino-combine natin, di ba? Like this is the opening. Okay? Kasi baligtad sila, no? Pagka red candle, ang opening nasa taas, ang closing nasa baba. Pagka naman green candle, ang opening nasa baba, magko-close siya sa taas. Okay? Para maka-form siya ng kanyang body. So, going back dito sa ating first candle, para makuha natin yung in our mind, no? Isi-simplify natin or kukumbay natin yung candlesticks na to. Okay? Which is ito ngayon nakuha, no? Ay papaliwanag ko lang sa inyo paano ko to nakuha. Kinuha ko yung opening ng first candle, which is itong level na to, no? Okay? Tapos yung closing ng second candle. Ayun. Na-form ko yung body. Okay? Then yung wick, okay? Yung highest point niya or level. Ayun yung highest level niya. Ayun. O yun. O ano yung na-form mo? Okay? It's like a hammer, no? Na may konting wick doon or umbrella na naka-close. So, it is a bullish pa rin. Okay? So, second combination natin, itong pinaka sikat or very familiar ang lahat dito, yung bullish engulfing. Kung saan, itong first candle na red candle, pwede mo siyang ipasok doon sa body ng green candle na yan. Okay? So, again, kukunin mo yung first opening level na ng first candle. Yun.
Okay, yung second candle, dito nag-open, dito nag-close. O kukunin mo yung closing niya, ayun. So mapo-form mo tong body niya. O yung level, highest level ng dalawang candle, kung dalawang candle lang yan, or kung tatlong candle, kunin mo yung highest level ng tatlong candle or apat na candle, or kung 1 week ang kinocombine mo, kunin mo yung 7, no, not 7, kasi kung 1 week, 5 days open lang yung market, di ba? So 5 candles lang yung i-combine mo, di ba? So ayan, yung level na yan, yun yung kanyang upper week. Tsaka yung level na to, yung lowest level mo, yun yung kanyang lower tail or lower shadow or lower week. Okay, so similarly para siyang pin, no? Okay, or Dragon Doji, hindi pin siya, no? Dragon Doji is yung kaninang candle natin na pinakita. So pwede rin siyang parang pamukpok, ano? Pero dito sa kanyang figure, okay, pag alam mo yung story, makikita mo na somewhere here nakarating dito yung price, pero yung mga buyers pinush pa rin niya pataas. So buyers are in control pa rin. So very bullish pa rin. Correct? Punta naman tayo sa next candle, yung bullish harami. Okay. So again, kukunin mo yung level na to, no? Yung first, yung opening. Ayun, dito. Tapos ito, yung level ng closing, dito nag-open, dito nag-close. Kukunin mo yun. Na-form mo to. Parang parehas lang, no? Kaso ito is red. Pero even though na red ito, nakita mo yung kanyang story, di ba? Buyers are in control, pinush pa rin niya. Doon pa rin siya nag-close. Okay? Which is, kung kukunin mo guys, yung 50% or kalahati nitong candlestick na yan, andi dito yung kanyang 50%, no? From 0 to 50%. Nag-close yung price, mataas sa kanyang 50%. Okay? So, sa mga nag-analyze ng candlestick, actually tinitingnan niya yung 50%. Okay? So, next tayo, yung piercing line. Yan yung makakarelate kayo dito, yung 50%. Okay? Like yung first candle, dito siya nag-open sa level na yan, doon nag-close. Okay? So, kukunin natin yung 50% yan. Okay? Nag-open itong second candle, lower dito. Okay? Lower. Pero nag-close siya higher than 50% ng naunang red candle. Okay? So, bullish siya. Okay? Why? Kasi, pag in-analyze mo yung dalawa na yan, kunin mo yung opening price nitong red candle. Okay? Dito nag-open, dito nag-close. Right? Kukunin mo yung opening. Ayan, dito sa level na to. Then, yung second candle, green candle mo, dito nag-open, dito nag-close. Okay? Kukunin mo yung closing. Okay? So, mapuform mo na dahil nakuha mo na yung opening and closing. So, ito na yun. Ito na yung body mo. So, highest is this level. Okay? Yung lowest level mo is ito. So, yun pa rin, no? Pin bar pa rin, ano? Ang galing, di ba? Pagka alam mo na sa utak mo na paano mo isi-simplify or i-combine yung 2 candles, 3 candles, 4 candles, 5 candles. Okay? So, yung tweezer top or tweezer bottom. This one, tweezer bottom. Okay? Na-share ko yan sa aking mga shorts pagka pina-follow nyo yung mga shorts uploads ko. Tingnan nyo yung shinare natin bago mag-holiday. Okay? Actually, dito siya nag-open. Okay? Yung tweezer bottom, actually yung bottom, guys, pwedeng may week yan. Okay? Yung isa may week or dalawang may week or ito lang yung may week yung pangalawa. Alright? So, sinabi natin yan sa ating shorts na ito rin yung example ng double bottom. Okay? This one is tweezer bottom, di ba? Pwede rin yung double bottom, okay? Kasi pwedeng ito is yung combination naman nung maraming candles. Okay, so pag pinag-iwalay mo, like for example, nasa 1 month time frame ka, pag ginawa mo yung 1 day or 1 hour, maghihiwa-hiwalay yan. Dadami yan. Pero makikita mo doon sa pattern mo, price pattern mo, yung parang pa-W na double bottom. Okay? So ito yung kanyang combination. Going back, pagka kinumbine natin yung dalawa na yan, para makita natin yung ma-form na candle. Okay, pag kinumbine natin. So, dito yan nag-open and dito nag-close.
Okay, yung second candle dito nag-open and dito nag-close. Oh, so parehas ng level ano. Dito siya nag-open yung first candle, and then nag-close yung second candle dito rin. Okay? So dito yung highest level mo. Oh, dito yung lowest level mo. So, para siyang para siyang doji din, no? Or dragonfly doji. Okay? Na masasabi mo na pinupush pa rin ng mga buyers pataas. Okay? Tapos depende kung nasan siya, kung nasa top siya or bottom. Pag ito nag-appear sa bottom, okay? Very powerful ang kanyang reversal signal. So alam mo lang itong tatlong candlestick na to is malalaman mo na magkakaroon ka na idea kung saan papunta yung price, kung papunta ba siya sa taas or malamang magkaroon ba siya ng reversal. Okay, so next natin is discuss natin yung 3 candlestick pattern naman para mas malinaw. Okay, so sa bullish candles pa rin tayo. Isingit lang natin yung 30 companies kung ano na yung kanyang status.